verse, no? I love this verse kasi it deals with two words that are very, very powerful. It deals with faith and hope. Sabi po sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ulitin ko po, nasa Hebrews 11:1. Of course, if you have time to tell Sunday then tomorrow, I'm addressing myself to fellow Christians, basahin nyo yung buong chapter. No? But sabi, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So I want to talk about two words. No? Faith, nakarinig po ako ng napakalungkot na statement. Sabi, ang Pilipinas po nagiging mas mahirap mahalin. No? So, just like Charles de Gaulle, sabi ni Charles de Gaulle, actually, hindi niya sinabi to, pero it's attributed to him because of his many statements. Sabi niya kasi, I love France, but he said something about the French people. Di ba? Parang madaling mahalin ang France, pero hindi madaling mahalin ang French people. Former President PRRD always said na friends niya ang mga Amerikano, but the American government is different. So, the way I take it, dun sa mga nagsasabing mahirap mahalin ng Pilipinas, I think hindi nagbabago, lalong lumalalim ang pag-ibig sa ating bansa, naguguluhan lang sa ating leaders at politicians. But again, there's a difference between magulo at ginugulo. At meron pong difference na maganda takbo, wag mong guluhin. And malaki po yung difference that sobra ang corruption, sobra ang poverty, sobra ang takipan, walang reform, walang change, mali yung values, you have to disrupt yan. Disrupt not in the sense na guluhin lahat, but guluhin mo yung momentum ng corruption, ng kasamaan, para nga magkaroon ng repentance, magkaroon ng restoration, magkaroon ng revival, or magkaroon ng pagbabago. Samantala, naniniwala naman ang ilang kaalyado ng pamilya Duterte na sinasabotahe umano ng minority bloc sa Senado ang lehitimong legislative process. Kasunod ito ng walkout ng ilang senador na umaalma sa panukalang pagdalo ng mga mababata sa sesyon via online. Hipokrito at tinawag pang makeri ng ilang Duterte allied lawyers ang mga naging aksyon ng minority senators, kabilang riyan ang kanilang pag-walkout sa plenaryo sa Senado noong May 26. Ayon sa mga abogado, hindi umano maaaring gamitin ang pag-walkout ng mga minorya para hadlangan ang lehitimong legislative process. Tanungan ng isang miyembro ng PDP laban, paano raw nila mairerepresenta ang mga Pilipino kung aalis sila sa plenaryo na para bang sinasabotahe ang proseso. Iginihit nilang hipokrito ang ilang miyembro ng minority senators, kabilang si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson. Paggiit ng grupo, ipinapanawagan raw ni Lacson ang pag-surrender o pagsuko ni Senator Bato de la Rosa sa kinahaharap nitong kaso sa ICC. Gayong may kaso rin umano si Lacson noon na hindi naman siya sumuko at nagtago pa. Kasabay nito muli rin nilang iniuugnay sa sinasabing flood control scam ang gulo sa loob ng Senado. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Ayon pa kay Defensor, may mga pangalan pa umano ng mga opisyal na matataas at tao ng gobyerno ang dapat maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagtataka rin ng mga Duterte allied senators sa bilis ng pag-usat ng mga kaso laban sa ilang nagsalita laban sa gobyerno. Tanong nila, bakit mas maraming kaso ang mga nagsasalita laban sa Marcos Jr. administration kaysa sa mga nasa likod ng korupsyon sa bansa? Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y lumalalang tensyon at kontrobersya sa Senado. Sa kabilang banda, binigyan diin din ng Pangulo na walang kinalaman ang pagiging majority o minority sa Senado sa mga kasong isinampa laban sa ilang senador. Walang kinalaman yung majority. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapanlulumo umano ang kasalukuyang sitwasyon sa Senado kumpara noong miyembro pa siya ng mataas na kapulungan. Ayon kay Marcos, dati nang matitindi ang diskusyon at interpellation sa Senado. Pero nananatiling profesional ang mga senador sa isa't isa pagkatapos ng sesyon. I watched with horror
that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya kailanman inakala na hahantong umano ang Senado sa ganitong klase ng alitan at kontrobersiya, gaya ng nangyaring gun-related incident. Matatandaang naging mainit din ang usapin sa Senado kaugnay ng pag-walkout ng minority bloc at ang aligasyon ng umano'y Senate coup. Pinuna rin ng Pangulo ang aligasyon na nagiging kanlungan umano ng mga pugante ang Senado. Bagay na hindi niya maintindihan kung paano nangyayari sa isang institusyong dapat gumagana ng maayos. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, ano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Samantala, itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. na tinatarget ng administrasyon ang mga senador na kabilang sa majority bloc matapos ang sunod-sunod na kasong isinampa laban sa ilang senador. Ayon sa Pangulo, ang mga investigasyon at kasong isinampa ay bunga ng mga aligasyon at ebidensyang lumitaw man Department of Justice at Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Marcos na matagal nang hinihingi ng publiko na mailabas ang buong katotohanan kaugnay ng mga aligasyon, lalo na sa mga anomalya sa flood control projects. Since lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na at dadahan-dahan lumalabas ng katotohanan. Ipinaliwanag din ng Pangulo na kung walang ginawang mali ang mga nasasangkot, lalabas ito sa tamang proseso ng investigasyon at paghusga. Binigyang diin din niya na walang kinalaman ang pagiging majority o minority sa Senado sa mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. Walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you. Dagdag pa ng Pangulo, nagpapatuloy pa rin ang mga investigasyon, intelligence gathering at pagsusuri kaugnay ng iba pang aligasyon laban sa iba't ibang personalidad. Ngayong nalalagay sa alanganin ang ilang senador, partikular ng majority bloc, hindi nawawala ang mga alingasngas ng panibagong kudeta. Lalo't ang isang miyembro ng mayorya, posible pang makulong habang ang isa naman ay nagtatago. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon. 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11, baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang Story Ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may 2 senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang probably these two probably we can talk to them over the weekend, pero still no assurance kung sasama sila.
Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Mix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Oh, tinan mo. Grabe siya. Kung makaano kay Risa Ontiveros. Pero ngayon, bati na sila. Bating-bati na sila. Nung sinabi ni Marcoleta na yan ang mahirap kapag walang alam sa batas. Galit na galit siya. Talagang tumayo siya doon. Tapos nag-islang-islang siya doon. Yung English niyang parang sigsag-sigsag. Nakala mo, tapang-tapang niya. O hindi ba? O kita mo. O ayan, magkaibigan sila ngayon ni Erwin Tulfo, si Risa at si Erwin, samantalang matindi naman pala yung akusasyon na 1.7 billion. Di umano kinlimbat ni Risa Ontiveros. Hindi naman nagtatampo kaya hindi naman sila magkaaway ngayon. Bati naman sila. O ito pa isa. Senador Kiko, makinig ka, sir, ha? Next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, ha? Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, ha? O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, ha? Kiko Pangilinan, punyemas naman. Wala naman takin mo, pinanyema si Kiko Pangilinan. Tinawag na galing-galingan. Tapos ngayon magkakampi sila. Ganyan kawalang bayag ang mga Tulfo na yan. Oo, gagamitin nila yung galit ng taong bayan. Tapos pag napakinabangan na nila, putang ina, sarili na nila isipin nila. Di ba, Mig Subiri, dapat magtampo si Kiko Pangilinan dito. Grabe siyang pagpahiyain ni Erwin Tulfo dito. Pero tamo, magkaibigan sila ngayon. Ay, ikaw, Mig Subiri, huwag ka na masyadong iyakin. Gayahin mo si Risa Ontiveros, gayahin mo si Kiko Pangilinan, at gayahin mo ito si Erwin Tulfo na walang mga paninindigan. Ano pa masasabi ni Erwin? Isip mo, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal, ha? Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat. Ako, minura pa. Sipin mo. Minura pa, putang ina daw. Minura na si Kiko Pangilinan pero close sila, ha? Minura na si Risa Ontiveros pero close sila. Hindi naman nagtampo yung isa't isa. Ikaw, Mig Subiri, kang iyakin. Kung ayaw mo, lumayas ka na, walang maghahanap sa'yo. Bumalik ka na sa Bukidnon. Mahal mo pala yung Bukidnon, Mamamatay ka pala kasama nila. Doon ka na, huwag ka nang pumunta ng Senado. Hindi ka na kailangan doon. Ano pa masasabi? Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kapag ulit. Pinagsasampal ko yung bunganga mo, Mantakin mo, sasampal-sampalin niya si Kiko Pangilinan. Ang tapang pala talaga nito ni Mr. Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. Putang ina, ad hominem. Tapos bibig mo ganyan. Kapara kang si Boss Dada pag nagbo-broadcast ka. Pag nagpe-Facebook live ka, wala kang pinagkaiba sa bibig ko. Tapos galit ka sa ad hominem. Puro ad hominem yung mga pinagsasasabi mo dito. Putang ina ka, ipokrito ka. Tarantado ka. Saan ka ba pinaglihin ng nanay mo? Sa balimbing na bulok? Ba't ngayon ang bait-bait mo na sa kanila? Bakit parang kulang na lang mag-share kayo ni Kiko Pangilinan kay Sharon? Si Risa Ontiveros, kulang na lang maging kulasisi mo siya. Sobrang close nyo. Tapos minumura-mura mo. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka na salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho ng mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O tingnan mo ngayon,
ang dami mga bata kung hindi holdupper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na Ako minura pa yung bata. May Erwin, ba't minumura? Bakit mo minumura tapos ngayon bati na kayo? Ganyan ba talaga kayong mga tulpo? Wala kayong mga prinsipyo? Galit ka sa tao tapos bati-bati na kayo ngayon. Yan ang gayahin mo, Migsubiri. Makipagbati ka na kay Aimee, makipagbati ka kay Bato, hindi ka naman nila minumura. Hindi ka naman nila ginaganito na sinasabi na bobo ka, Migs. Putang ina yung mga batas mo, walang silbi. Putang ina, mas makinis pa yung mukha mo kaysa sa batas na mga pinaggagawa mo. Wala ka naman silbi sa Senado, wala naman tumatak na mga batas mo. Mabuti pa si Kiko Pangilinan. Merong kahit tanga yung batas niya, tumatak sa taong bayan. Dahil apektado taong bayan eh. O ikaw, wala kang nagawa. O puro ka lang ngawa ng ngawa. O hindi ka naman niya ginanon. Ha? Wala naman sila sinabing masama sa'yo. O ano naman, hindi lang nila, mas binoto lang nila si Chis Escudero. Baka mas mayroong plano si Chis Escudero sa mga nila, advokasya nila kaysa sa'yo. Hindi mo ba napansin yun na magiging loyal sana sa'yo itong mga to eh. Kaya lang, yung mga advokasya nila, kaibigan ka nila, hindi mo naman ibinigay. Halimbawa, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, yung healthcare, yung Committee on Health. O baka meron siyang mga gusto, hindi mo naman pinaprioritize. Tanungin mo rin sarili mo, bakit kanila tinanggal bilang Senate President? Hindi loyalty pinag-uusapan dyan, constituency. Oh, ito pa, ano pa? inutil, yung juvenile justice system law mo ay hindi gumagana at yan ay punyema, pro-criminal, lintik ka. Oh, kriminal na, lintik pa. Grabe si Erwin Tulfo, ang tapang-tapang niya dati nung dinidilaan niya pa yung tumbong ni Pangulong Duterte. Pero nung natikman niya yung tumbong ni Bongbong, parang mas masarap yata. Parang mas masarap pa. May sipa. Oo. Oh, may sabit-sabit. Kaya siguro biglang bumait. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw na sa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Ayun. Parang ikaw, ngayon, pinapasweldo ka ng tao. Daldal ka ng daldal, hindi ka nag-iisip. Bugok. Ano pa? Marami yan. Hindi lang si Pangilinan, hindi lang si Risa, may isa pa siyang binanatan. Oo, yung bumaboy sa buong angkan nila. Oo, merong isang senador na binaboy ang angkan nila. Si Ben Tulfo, si Rapi Tulfo, si Teya Tulfo, si Erwin, lahat sila. Oo, putyang ina, pinakyaw. Yung mga magkakapatid na tanga. Pinakyaw, binaboy nung isang senador dati. Tapos sinabi niya pa doon na, malay mo, balang araw, maging senador din ako. Di ba? Natatandaan nyo na, nandito yan. I can suggest Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan. Magaling daw si Risa, pero sinasabi niya kanina magnanakaw. Ano ba talaga, Erwin Tulfo? Magaling si Risa, pero sinasabi mo magnanakaw siya sa PhilHealth? May magaling ba na magnanakaw? Baka kaya nagagalingan ka rin kay Bongbong kasi magnanakaw siya, gano'n. Si Risa magnanakaw din, sabi mo. Anong interview mo na yon? Tapos ngayon, maraming magaling dyan. Nandyan si Risa. Paano siya naging magaling? Sinabi mo, nagnakaw siya sa PhilHealth, hindi niya pa sinosoli. Si Erwin Tulfo. Ano pa? Marami mga magagaling dyan. Dati akala ko pa mga senador matatalino. May mga bobo rin pala mga utang ina. Bobo daw, utang ina pa. Ang lupit Ad hominem. Ayaw niya sa ad hominem Tangina, ang linis. Sobrang linis mo, Erwin Tulfo. Maniwala ka, sa sobrang linis mo, mahihiya si Mr. Clean sa'yo. Tangina, sa sobrang linis mo, baka bumaba si Jesus. Baka ikaw ang pumalit sa kanya, sobrang linis mo. Ayaw mo sa ad hominem. Baka dapat nasa MTRCB ka. Mabantayan mo lahat ng mga, ikaw yung ng rated PG, rated G, rated GP. Ikaw, dahil sa sobrang tinunang pagkatao mo at sobrang linis ng bibig mo, bawal magmura sa inyo. Sa sobrang bawal magmura sa bibig mo,
Ang mahal-mahal na ng mga bilihin ngayon, wala kang reklamo. Putang ina mo. O, di ba ganun ka magsalita? O, nagagalit ka? Galit ka? Bakit? Ganyan ka rin eh. Tapos pag ikaw gaganyan, magagalit ka? Diyos ko po, kahapon nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. O, pinakabobo? Sabi mo magaling, matalino si Risa. Tapos ngayon, bobo. Ano ba talaga? So, sino nagsasabi ng totoo? Si Erwin Tulfo o ikaw? Ilan tong mga tulpo na ito, no? But anyway, tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Oh, si Trillanes at si Ontiveros, puta, tinuhog niya. 2 bobo daw sa Senado, mantakin mo yan. 2 bobo sila sa Senado, pero ngayon batiin na kayo. Sinasabi mo si Risa Ontiveros ay magaling naman, nire-recommenda mo. Tapos ngayon, si Trillanes, kaibigan mo na. Matapos kayong babuyin, ikaw, mga kapatid mo, binaboy kayo dyan sa Senado. Hinamon-hamon kayo. Yung mga English nyo na mga balubaluktot, challenge, tapos binaboy kayo, di kayo makasagot. Dahil si Trillanes ang siga doon sa committee na yon. Tapos ngayon, bati kayo. Putang ina, Erwin Tulfo, ano nangyari sa'yo? Kaya ikaw, Mig Subiri, balik tayo kay Mig Subiri. Ikaw, Mig Subiri, gayahin mo to si Erwin Tulfo. Oo, na walang prinsipyo. Huwag kang masyadong malungkot. Maswerte ka pa nga eh. Hindi ka minumura, hinahayop-hayop nitong siraulo na ito eh. Kinig kayong dalawa, pag-uuntugin ko mga ulo niyo mga bas kayo eh. Mantakin mo, pinag-uuntugin pa yung ulo ni Risa tsaka ni... Pag-uumpugin yung ulo ni Risa tsaka ni Trillanes, putang ina, pag pinag-umpog mo yung parehas walang laman yun. Ang tagal ng echo niyan mawala. Wow. Ganun yun, ang tagal. Kasi walang laman, parehas bao yan eh. Oh. Chairwoman Risa Ontiveros, ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Oh, tongino. Oh, bossing, patunayan mo muna, ginaganon yung Trillanes, pero nakita kong ginawa sa kanya ni Risa. The word BOSSING, I heard, is definitely not part of the language we use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yan. Ako, inulul na, papalo pa sa ulo. Pag uumpugin na yung ulo ni Trillanes at saka ni Risa, tapos inulul pa. Buang daw, buang, ayan oh, buang ka. Okay. Buang ka. I can suggest Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan. I can suggest Senadora Ulul. Buang daw. Oh, di ba? Ganyan kagaling. Oh, ganyan kagaling si Erwin Tulfo. Ganyan ang mga Tulfo. Yung mga Tulfonatics, proud kayo sa mga idol nyo. Mga walang prinsipyo at saka mga walang itlog. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pagilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado at ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Hindi kudita ang dahilan sa kaso ng mga miyembro ng Senate Majority Bloc ayon kay dating Senator Antonio Trillanes. May komento rin siya sa inihihirit na remote voting sa Senado.
ang mga kaso ng mga senador na kasapi ng mayorya. Yan ang buwelta ni former Senator Antonio Trillanes IV. Matatandaan kasi na sinabi ni Senator Amy Marcos na tila targeted daw ang majority bloc matapos ang nangyaring Senate coup na nagluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ani Trillanes, bago pa man ang mga nangyari sa Senado tulad ng pagtatago ni Senator Bato de la Rosa at ang Senate shooting, nakaamba ng makasuhan ang ilang miyembro ng majority. Kabilang na dyan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero na kapwa mga nadiin sa 2025 budget insertions at flood control scandal investigations. Kung titignan nyo, re-reviewin ng mga kababayan natin yung mga developments dyan sa kaso na yan, even before nag-assume si Alan Cayetano as Senate President, ano na yan, lumalabas na yan yung mga progreso niyang kaso na yan. Ngayon, talagang natsyempo lang. Pero hindi pwedeng sasabihin nila na inimbento yung mga kaso na yan dahil dito sa mga nangyari sa Senado. Dinepensahan din ni Trillanes ang minority bloc na kumukontra sa panukalang online voting ng mayorya. Matatandaan kasi nauna na ring nadetain si Trillanes noong senador pa ito at ipinanukala rin ang pagsali niya sa sessions via teleconferencing. Ani Trillanes, hindi siya kailanman naging pugante at hindi rin naman daw inaprubahan ang panukalang virtual attendance noong siya ang nakakulong. Yung sa akin, nung ipinanukala, nung nakakulong ako, hindi yun inaprubahan. Kasi nga hindi swak doon sa mga pangangailangan. Kahit na ako ay hindi naman ako pugante, di ba? Yung ganun din yung kay Senator Laila de Lima, pinanukala pero hindi pa rin inaprubahan. Di ba? O ngayon, bakit ngayon iba ang magiging pagtrato dito? Sa isang Facebook post kahapon, sinabi ng majority allied na si Attorney Jimmy Bondoc na 7 senador daw ang posibleng ipakulong. Lahat aniya galing sa mayorya. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad ang kliyente niyang si Senator Bato dahil sa ICC warrant na kinahaharap nito, kaugnay ng kanyang naging papel sa madugong gera kontra droga ng Duterte administration. Nakabinbin naman ng isang arrest warrant para sa kasong plunder ni Senator Jinggoy. Habang kasalukuyan ding nahaharap sa isang ombudsman investigation sina Senators Escudero at Villanueva. Nakabinbin din ang kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar dahil sa alleged insider trading at iba pang corporate irregularities sa kanilang kumpanya. Habang nahaharap naman si Senator Robin Hood Padilla sa isang obstruction of justice complaint mula sa CADG dahil sa umano'y pagtulong nito kay Senator Bato na umiskapo sa Senado noong madaling araw ng May 14. Maging si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa isang plunder and bribery complaint sa ombudsman dahil sa mga umano'y irregularidad sa kanyang 2025 election campaign finances. Senator Rodante Marcoleta, inatasan ni Senate President Alan Peter Cayetano na pangunahan ang investigasyon sa flood control scandal sa June 4. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatasan na si Senador Rodante Marcoleta sa Hunyo 1 na mag-issue ng notices para ipagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang binuong Blue Ribbon Subcommittee na nakatutok partikular sa mga maanumalyang flood control project. Ani ni Cayetano, ang investigasyon sa flood control ang isa sa 3 pangunahing issue na tututukan ng Senado. Kasama ang issue na may kaugnayan sa krisis sa ekonomiya at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live kahapon, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa Huwebes, June 4, muling magkakaroon ng pagdinig sa Senado ukol sa flood control scam. Tiniyak naman ni Cayetano na magiging impartial ang isasagawang investigasyon. Matatandaang noong Abril, sinuspinde ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang mga pagdinig sa flood control scandal hanggang makakuha ng 9 na pirma mula sa committee members para isponsoran at ipresenta ang partial report ng kontrobersiya. Ngayon lang magbigay eh. Kasi sabi nila siguro, ito naman sarili ko lang na opinion. Opo. Wag na kasi makukuha naman natin kaagad dyan.
Ganun ba ang kanilang pananaw? Kaya pala hindi sila naglalagay ng mga representatives sa bawat pangkaraniwan na committee. kasi, pangkaraniwan na yung pagkaganyan dahil organization na, yung minority leader, magsasubmit siya ng pangalan sa mga tao niya. Ito, gusto namin dito, si ganito dito, si ganyan. Sabi nila, hindi na kailangan niya kasi it's only a matter of time. Ganun ang iniisip nila. Ganun ba? Pero kung halimbawa, wala pong representante ang minority, pwede pa rin magpatawag ng hearing ang BRC? Bakit hindi? Kung ayaw nila, di... Kahit dalawa lang kami. Kasi ang chairman nyo, Senadora Pia, tapos dalawa kayong vice chairman, abagay, nakapag ano naman, no? Siyempre, hindi sila pupunta eh. Kasi nga ayaw nila mag-participate, di ba? O di majority ang kasama ko, may kasama akong dalawa, di okay. Tuloy na yun. Ito, sabi hindi daw lamang yun, ha? Hindi lamang yun. Ako, vice chairman din ako ng public order. So mag-a-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato nung 11 at saka yung pagkaroon ng paputukan nung May 13. Magkasunod na araw yun. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Doon, kailangan kailangan maimbestiga yan. So pwede pala kasi ang chairman niyo po sa public order, si Senador Bato, kayo po as vice chairman, pwede naman pala yun. Wala pa si Bato eh. Nga po. Nagbabakasyon. Hindi umatagpuan. Ito, tingnan mo ang ginawa na naman nila. Si Senador Robin at saka lahat ng mga kung sino-sino na nagbigay daw ng tulong para makalaya si Senator Bato, inaakusahan na naman ngayon ng ng PNP yata. Iniisa-isa na po sila. Paano magkakaroon ng pananagutan yung tao? Bakit? Saan ba nanggaling yung kautusan na arestuin si Senador Bato? Sa ICC po. ICC warrant. Ayaw naman nilang ipakita yung warrant of arrest. Ayaw din nilang ipakita, halimbawa, totoong merong warrant of arrest. Kanino po binigay? Binigay ba sa'yo? Mr. Trillanes, binigay ba sa'yo? Ipakita mo yung yung paper trail, di ba? Kasi manggagaling yan sa Interpol. I-evaluate yan ng General Secretariat ng Interpol. Magmi-meeting sila eh. Yan, ipadadaan doon sa tinatawag na diffusion mechanism. Hanggang sa magpalabas yan ng red notice. Okay? Pagkatapos, makikipag-coordinate siya sa mga member countries niya. So, yun ang proseso. Opo. Paano siya makikipag-coordinate sa Pilipinas nang hindi siya nakikipag-ugnayan dun sa NCB ng PCTC? Lahat yun ipalilitaw mo kung talagang dumaan ka sa proseso. Paano napunta kay Trillanes yung warrant of arrest? Si Trillanes bang inatasan ng magbasa ng Miranda warnings? Kasi babasahin mo yun eh. Nga po. Senator Bato, ikaw ay merong karapatan na manahimik at lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa lahat ng hukuman, lalong-lalo na sa hukuman ng ICC. Pwede ka rin magganito. Pwede ka rin gumanyan. Sino nagbabasa no? Si Trillanes? Yun, ang masakit na katotohanan. At mukhang, kasi daw po, ano ba yan? Yung sabi, wala naman anyang, hindi ata siya ng ayunan yung hinihinging TRO. So, ibig sabihin na niya, hindi naman hindi sila nagbigay ng TRO, hindi naman sinasabi doon na pwede nyo nang hulihin. Ang sabi ng Korte Suprema, kinaklarify namin, hindi pa kami makakapagbigay niyan. Kasi pinag-aaralan namin mabuti yung main petition. Yun, kung meron kayong paggalang sa Korte Suprema na kinakailangan nyo naman dapat igalang, wala eh. Ano na natin? Huliin na natin. Kasi narinig ko naman si Pangulong Bongbong, wala pong order ang gobyerno na huliin si Senador Trillanes, si Senador Bato. Bakit siya hinuhuli bakit siya tinutugay-gaya ng NBI at saka ng PNP? Alin talaga yung nagsasabi ng totoo rito? Pinuntahan na nga raw yung 3 bahay ni Senador Bato. Buti, hindi raw nakita. Yun nga eh. Patunayan ninyo na ang warrant of arrest ay balido
at kinakailangan at ito ay pwedeng i-enforce sa ating bansa? Mukhang kinikilala po ng DOJ Secretary Sen eh. O, Balido, ayun, tataka nga po ako. Mismo baka DOJ baka natin. sila ang kumikilala. Oho. O sige, pumunta ka sa Russia. I-implement mo, huliin mo si Vladimir Putin kapag hindi ikaw ang kinulong. Di ba sinasabi ko, ito, napag-usapan na natin ng mga nakaraan. Si Benjamin Netanyahu pumunta ng Canada. So nagpaano yung Interpol? Pakihuli po ninyo si Benjamin Netanyahu dahil meron pong warrant of arrest ang ICC. sa kanya. Canada is a member of ICC. Sabi ng Canada, neck mo. Pinauhuli siya, nagpunta yata sa Mongolia si Vladimir Putin. Ang Mongolia is a member of ICC. Okay, opo. Na hindi siya pwedeng huliin dito kanya. Ayaw namin. Anong ibig sabihin nun, Jen, na palagi nating pinapaliwanag? Yung implementation ng warrant of arrest ng ICC depends on the voluntary action of a member party. Kung gusto niya. Kung ayaw niya, hindi pwede. Baka naman tinanggal sa ICC yung Mongolia at Canada, Sen, kasi hindi nila ini-implement yung mga dito sa ating ASEAN, sabi ko nga sa ang miyembro na lang ng ICC Cambodia. Cambodia na lang. Siguro baka sana doon nila ibaling sa Cambodia tapos pahuli si Senator Bato. Baka i-implement ng Cambodia. Pero tayo, hindi na nga tayo member eh. Hindi na nga tayo member. Hindi ba nakalagay sa saligang batas, Jet? Opo. Ang linaw-linaw doon eh. Ibig bang sabihin ng ICC, mas mataas pa siya sa Korte Suprema ng Republika ng Pilipinas? Hindi ho. Hindi ba? Hindi eh. Kinikilala Noong nakapirma tayo sa treaty, okay. Pero wala na nga treaty eh. So wala na pong binding leak, wala na pong authority. Ang ICC, mga kababayan, 24 years old lang as of May 2026. Alam po niyo kung gaano na po katanda ang Korte Suprema ng Pilipinas? 125 years. Gano'n na tayo, ano? Pagkatapos, paiilalim ba ang ating Korte Suprema sa ICC? Ayan po yung mga tanong eh. Kaya nga, pagka nagkaroon ng hearing, ayan po, binibigyan ko na po kayo para alam na po niyo isasagot niyo. Makapaghanda na sila. Pero pagdating niyo po, hindi po itatanong ko sa inyo. Tandaan po ninyo. Si Secretary Bida, alimba, Secretary Bida. Dumating po kayo. Ito pong pinag-uusapan, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ko na po itatanong, iba na po itatanong ko sa inyo. Ayan. Nako. Ito pala, may announcement po, Senador SP Alan Sen, no? Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on the alleged flood control scandal. Ayan. Subcommittee na. Opo. At mukhang kayo yata ilalagay na chairman ng subcommittee. Kasi baka si Senator Pia, kung baka naman kung sino-sinong kumakausap dyan, baka nabuisit na. Ganun. Ayoko yung kinakausap ako. Nakagaya ng ginagawa nila kay Senator Jinggoy. Ayun. Bahala sila. Sa inyo po kasi ako lang nakakakausap kasi dalawa lang naman kami ni Senator Jinggoy ang vice chair. Nga po, winawarrant na si Jinggoy. Di ako na lang ang natira. Ayun. Baka hindi na ako makatawag kasi nga pati ako naresto na rin. Ayun, ang masakit na katotohanan. Di ba? Opo. Nakangiti ka lang, pero ito sinasabi ko nga sa'yo. Maaari po nilang gawin ito, mga kababayan. Ako po, ginagamit kong halimbawa ang ginawa nila sa akin. Maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw, wala pong plunder na involved. Hindi po totoo yung sinasabi nila, lalo na po yung mga abogadong pulpul na naggagaling-galingan dyan, na kahit na po pribadong pondo na itinulong ng isang kaibigan na lang-alang lang sa kanyang hindi rin kagustuhan sa kanya lang pag-asa na baka sakaling manalo ako dyan. Babaho naman. Isasangkot mo pa sa plunder. Kung hindi nyo kaibigan, hindi kayo tutulungan nun. Kanina pinaliwanag ko na sa'yo Gusto ko mangako ng mga bagay na maaaring kung maitulong sa kanila sa mga darating na panahon. Tatawanan lang nila ako. Siguro sasabihin niya, boss,
Huwag na. Ikaw naman ay number 33 ka eh. Di ba? Kung ikaw ay number 2, boss, sigurado. May laban tayo dyan. Yan, Di ba? May impluwensya ka na pagka nagkataon. Pero kung gano'n, sa layo, Sen, kaibigan lang kita. Kung hindi kita kaibigan, itataguan pero na kita. ngayon, ayan, ginawa nila ako ng usap. Ginawa nila ako ng kaso. At pinasasagot ako sa takdang panahon. At sasagutin ko naman po yan. Kaya lang, hindi naman po ako optimistic. Alam ko po, kahit ano pang isagot ko, dahil sa kagustuhan nila, na mawala rin ako doon sa mga pagtatalong importante, lalong-lalo na po yung pagtukoy ng tunay na may kasalanan sa flood control na yan, gagawin po nila lahat. Alang-alang lamang po doon sa kanilang kagustuhan, mapagtakpan lahat ang mga magnanakaw at mga walang hiya sa gobyernong ito. Pero Sen, curious lang ako. Hindi naman ako, kumbaga, hindi ko po alam ang rules. Halimbawa, nakulong ho yung ibang kasama ninyo, no? Wala na kayong 24. Kailangan pa rin ba nilang maka-13 para ganun po. So kaya nga sinusungkit nila yung gustong sungkitin, pero hindi ako naniniwalang may masusungkit dito. Ayun. So, pero sila nervyos na nervyos. Kinamayan ko lang si Senator Lito Lapid pinagpaliwanag nila. Kaya tumayo ka ron. Sabihin mo hindi ka kumakalas sa amin. Sa nervyos nila. Masama bang kamayan ko yun kapareho kong Kapampangan? Oo nga po naman, Kapampangan. Nagpasalamat lang ako. Sabi ko, Senator Lito, talaga naman ka hindi ko malaman kung paano kita pasasalamatan sa pinapadala mo sa aking tibok-tibok. Tibok-tibok pala. Mga kababayan, ang tibok-tibok po ito ay Maha Blanca. Napakasarap po niyan. Nanggagaling po yan sa Porac, Pampanga. Porac, Pampanga. Pero Jen, bago tayo magtapos, nabalitaan ko kasi merong tropical storm. Aba, tropical storm, mainit na pala, may bagyo ngayon ang tawag Jiangmi. Jiangmi has entered the Philippine Area of Responsibility at 12:30 a.m. today. Okay, na lang. May 29, 2026. And was assigned the domestic name Doming. Yan, Doming pala. Bagyong Doming. Ba't yun naman nabanggit, Sen? Kaya ako nababanggit ito dahil sa pinag-uusapan natin na talagang gustong-gusto nilang pagtakpan, gagawa ng lahat ng kanilang magagawa. Para sa ganun, maisara, pagtakpan ng ganap ang paghalukay nitong flood control issue na ito. Trillion peso scandal. Matatahimik lang ang kanilang, siguro, ang kanilang buhay, pansamantala, kapag ito ay natakpan nila. At magagawa lamang nila kung nandun na naman sila sa minorya. Kagaya ng ginawa na nila. Ito, hindi na natin kailangan patibayin. 9 na buwang singkad, Jen, walang ginawa. Ang pagtatakip na puro pagtatakip at gumawa pa ng kondisyon na para ipagpatuloy, kailangan pumirma kami. Wala na talaga. Wala na talagang asahan. Kaya ko lang nabanggit si Doming. Ayun. Kailangan lang makialam na naman ang kalikasan. Naku, alam niyo kung plano nila ng pagtakpayan, mahirap yan kasi tuwing bumabagit, bumabaha. Wag naman sanang dumating si Doming na dala-dala ang lahat ng buhos ng ulan na kanyang madadala rito. Ako nakikiusap ako sa iyo, Doming, habang ikaw ay